Good evening, beloved brethren and friends. Again, this is your servant for Christ's sake. Let us go together in exploring God's Word and let us be fed by the Word of God. So, ang pakiusap ko lang po sa inyo, kapag kayo ay pinagpala ng salita ng Panginoon, huwag niyong ipagkait sa iba, lalo na sa inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan. I-share po ninyo. Who knows na gamitin niya ng Panginoon para sila po ay manampalataya sa Panginoong Jesucristo. So habang may panahon pa po, talagang i-share po natin ito with prayer and with care. So maiksi lang po itong ating mga pagtalakay patungkol sa kaligtasan at ninanasa po natin na ito ay maikalat sa lahat ng mga tao na mayroong pagkakataon sa ating kapanahonan ngayon na magsisi ng kanilang kasalanan. So tonight, ito pong ating pag-uusapan mga kapatid at mga kaibigan. Once saved, you are always saved. Is this a biblical doctrine? Grabe, medyo controversial ito sa karamihan. Kung ikaw ay tunay na naligtas hanggang sa dumating ang Panginoon, ikaw ba talaga ay ligtas? Kahit na kung minsan ay nagkakasala? Biblical ba ito na doktrina? Pag-aaralan po natin ito. At siyempre, kung mayroon kayong mga katanungan, then dadagdagan pa po natin ito. But rather, we want to see this in a positive way. Is this a biblical doctrine? Tingnan po natin ang mga talatang ito. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi dito sa John chapter 10, 26 and 27, "But you do not believe because you are not of my sheep. As I said to you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one." Then the Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, "Many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me?" The Jews answered him, saying, "For a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you, being a man, make yourself God." The Lord bless His word. Maraming mga controversies ito, mga kapatid at mga kaibigan. Ang iba nga, tinatawag pa ito na doctrines of devil. Grabe, no? Itong once you are saved, always saved. You are always saved. Sabi ng isang nag-refute nito, aba, doktrina ito ng Diablo. Kasi kung ganyan, na hindi na pala mawawala ang kaligtasan, pwede ka na magpatuloy sa kasalanan, pwede ka nang pumatay ng tao. Grabe, ano? Ang sagot ko naman dyan, una sa medyo direct, practical na sagot, sabi ko naman, nako, grabe naman pagka-ingrato. Ilinigtas ka na nga. Ngayon, bibigyan mo pa ng kalungkutan ang Diyos na nagligtas sa'yo? Something like that, practical. And then of course, pag-study po natin sa Book of Romans, baka next week, Lord willing, we go back to Romans and we will be tackling this in Romans chapter 6. Shall we continue in sin that grace may abound? Doon makikita natin na hindi nga pwedeng magpatuloy sa kasalanan ang isang tunay na mananampalataya. Bakit? May nangyari po talaga sa kanya. Hindi lang yung outward profession of faith, kundi talagang may nangyari. Kung siya ay tunay na nananampalataya sa Panginoon, may nangyari sa loob. Kaya mayroong expression yan sa labas ng pag-iiwas sa kasalanan. Of course, there is a struggle, and I tell you, we need to learn how to win over those struggles. We will consider that in Romans chapter 6. Pero sa ngayon, titingnan natin ano ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito.
Ha? Ito ba talaga ay doktrina ng salita ng Panginoon? Biblical ba talaga ito? Hindi natin kailangan ang kung anong opinion ng sinumang tao dito. Direct from the Word, ito pong ating pag-aaralan. So, what did Christ say? Ito po, kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, sabi niya dito in a metaphorical statement, you are His sheep. Ikaw daw ay karnero ng Panginoon. So, if you are a true believer of Christ, you are His sheep. Ang karnero, mga kapatid, ipinanganak ito sa pamilya ng karnero. Di ba? Hindi naman siya dating kambing, pagkatapos ipinanganak o kaya naging karnero dahil gumawa siya ng kabutihan. Ginaya niyang ugali ng karnero. Hindi. Talagang mayroong pangyayari. It's an event na nangyari sa kanya na siya ipinanganak sa pamilya ng mga karnero. Okay? Hindi yan pwede na maging kambing dahil siya nga ay ipinanganak na diyan sa karnero. Saka sa ganyang ilustrasyon, mga kapatid, ay katulad din yan na kung ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, sabi ng Biblia, ikaw ay ipinanganak ng muli. Yon. You are born again. You are born into the family of God. Sabi yan ng salita ng Diyos. So kung ikaw ay ipinanganak sa pamilya ng Diyos, ikaw ay anak na ng Diyos, sigurado ka na makapasok sa bahay ng Diyos. Okay? So, itong mananampalataya na inihahalin tulad sa isang karnero, sabihin natin maaring ang kanyang maging ugali o kaya magkakaroon pa siya ng ugali na parang ugali ng kambing, ugali ng isang makasalanan. Yes, that is true. But then, it could not alter his position. Hindi mababago ang kanyang posisyon na siya ay karnero, hindi siya kambing. Hindi mababago na siya ay anak ng Diyos, hindi siya maging anak ng Diablo. Okay? So, basahin natin itong mga talata. Sabi dito sa verse 26, but you do not believe because you are not of my sheep. Ang sinasabihan po dito ng Panginoong Jesucristo ay ang mga religious leaders na kahit na alam nila na itong kaharap nila na Kristo ay ito ang inihula sa lumang tipan na darating na Mesiyas na siyang maghahari sa mga Hudyo, sa mga Hebrew Israelites. Pero hindi nila ito pinaniwalaan at talagang tinutuligsa nila ang Panginoong Jesucristo. Dahil sabi ng Panginoon, hindi kayo nanampalataya sa akin kasi hindi kayo mga tupa ko. You are not of my sheep, as I said to you. And then, ibinaling niya dito ang focus doon sa kanyang mga tunay na karnero, tunay na tupa. My sheep, hear my voice. So kaya pala, ang mga tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, yun, mayroon ka na ng hilig sa salita ng Panginoon. Mayroon ka na ng gana na makinig ng salita ng Panginoon. Kaya nga, itong pandemic na ito, mga kapatid, dito masusukat kung talagang ikaw nga ay anak ng Diyos. Siyempre, pag wala na ng paraan, halimbawa, wala kang paraan para makarinig ng salita ng Diyos online dahil wala ka ng cellphone, wala ka ng television. And so, mararamdaman mo sigurado kapag ikaw ay tunay na mananampalataya na nauuhaw ka, nagugutom ka sa spiritual na mga bagay. At siyempre, kung medyo lumago ka na, ay mayroon ka naman ng Bible, and so, napapakain mong yung sarili. So meaning, ganun talaga. Ang mayroong buhay, then naghahanap ng pagkain. Kaya nga kung tunay tayo na naligtas, malalaman natin yon dahil we desire to be fed with the milk of the Word. Sabi pa ng salita ng Panginoon. Kangi-kangi na lang. Bigyan ko kayo ng example. Mayroon kaming isang kapatiran dito na kangi-kangi na lang ay pumunta dito. At nagdala siya ng cellphone niya
pinapalagyan niya ng mga preachings at pinapalagyan niya ng mga songs. Now, ibinigay ito sa kanya ng kanyang anak na cellphone. Nakausap ko kasi ang anak niya na pastor at sabi ko sa kanya, ano kaya kung mayroon kang extra cellphone diyan? Kasi si papa mo medyo hindi constantly nakakapanood at nakakarinig ng salita ng Panginoon. Minsan pinadalhan namin ng mga nasa sa flash drive, pero hindi naman minsan mabasa o marinig niya kay audio lang, radyo lang yung nasa kanya eh. And so pinadala siya ng kanyang anak. At tuwang-tuwa siya kanina na pumunta dito para lagyan ng mga preachings. So anong ibig sabihin yan? Talaga mayroon siyang kagutom. Mayroon siyang kauhaw sa kanyang puso. Dahil siya ay anak ng Diyos. Diba? Ganun po yun. So my sheep hear my voice and I know them. Oh, makita nyo, kilala ng Panginoon kung sino talaga ang tunay at kung sino ang impostor. Kaya itong pandemic, nako, kailangan mag-examine ang bawat isa. Ha? Ano kaya? Tunay ba kaya na ikaw ay naligtas? Yon. Pag-aralan mo ang iyong sarili. Ha? Examine yourself, sabi pa ng salita ng Panginoon. And then of course, they follow me, sabi ng Panginoon. Natural lang yon. As an outflow of love, we follow the Lord Jesus Christ. Now, ang pangalawa, tutukan natin ang sinabi ng Panginoon dito. The gift that He gave His sheep is eternal life. Di ba? Ang ibinigay, eternal life. Sabi na, I give unto them eternal life. Maliwanag po yun, di ba? Hindi sinabi ng Panginoon, at siya ay bibigyan ko kung siya ay maging matuwid, maging mga obedient children, then bibigyan ko siya. Hindi, I give unto them eternal life. Hindi ito ipinagbili sa kanya. Hindi ito pinagtrabahoan. At tandaan po ninyo, ang ibinigay ay eternal life. Di ba? Paano mawawala ang eternal life? Pwede ba yun mawala? O, kung ito ay sa pamamagitan ng magagawa natin, matatanggap natin ang eternal life, then hindi na yan regalo. Di ba? It's no longer gift. At tandaan po ninyo, ang nagbigay po nito ay ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, lahat ng panahon. Ibig sabihin, walang bagay na may tatago sa Panginoon. Alam niya ang nakalipas, alam niya ang ngayon, alam niya ang darating na bukas. Ang tanong ngayon, alam ba ng Panginoon na kung bibigyan ka ngayon ng eternal life, alam ba ng Panginoon na magkakasala ka pa? Of course, alam. Di ba? Of course, alam niya. Ngayon, kung ikaw ay magkasala, kukunin lang naman niya ang ibinigay sa'yo, babawiin niya, bakit bibigyan ka pa niya? Babawiin lang naman pala niya, di ba? Alam na kasi magkakasala ka pa eh. Hintayin na lang niya na hindi ka na magkasala sa kakabigyan. Pero hindi po yun. Sabi ng Panginoon, I give them eternal life. Hindi ito ipinagbili sa'yo. Hindi ito pinagpatrabahuan sa'yo. Regalo nga ito eh. Gift. At ang nagbigay, Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa lahat ng panahon. At hindi lang siya omniscient God. He is also omnipotent God. Diyos na makapangyarihan na ang kanyang ibinigay at ang kanyang binigyan ay kaya niyang ingatan. Okay? So paano mawawala ang kaligtasan na iniingatan ito ng Panginoon? At paano mapapahamak ang isang taong ilinigtas ng Panginoon na ang Diyos mismo ang nag-iingat sa kanya? Di ba? Ito ang argument dito sa binabasa po natin. Pakinggan po ninyo. John 10:28. And I give them eternal life. Ang tanong, maliwanag ba yan? Ito ba ay matalinhaga? Hindi. I give, talagang give yon. At sinong nagbigay? Si Jesus Christ yun. At ang kanyang Ama. And I give them eternal life. And what is eternal life? Sabi ko nga, eternal.
O, mawawala ba yan? Hindi. Dahil eternal life. And then, ang garantiya, they shall never perish. Anong ibig sabihin yan? Mayroon bang panahon na pwede ka pang mapahamak? Nasabi ng Panginoon, they shall never. Anong ibig sabihin ng never? There will no a point in time wherein you will lose your salvation. Basta tunay ka nananampalataya sa Panginoon. Okay? So sa mga susunod, pag-usapan natin kung ang isang tunay na mananampalataya nagkakasala, anong nangyayari? At least para malaman natin. Di ba? Then, tingnan ninyo ito. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Kaya bang talunin ni Satanas ang Panginoon para agawin ka sa kamay ng Panginoon? Hindi. Kaya bang talunin ng kung sinong tao na makapangyarihan ang Panginoon para agawin ka sa kanyang kamay? No way, mga kapatid. And that's the reason, once you are saved forever. This is biblical doctrine. Ito ang sabi ng salita ng Diyos eh. Sabi ko sa inyo, hindi natin kailangan mga opinion ng kung sinong tao diyan. Ang kailangan natin, what did Christ say? Then, tingnan nyo itong mga sumunod na verse. Sabi dito, my Father who has given them to me is greater than all. Okay, ang kanyang ama na nagbigay daw sa kanya nito, greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Then I and my Father are one. Grabe, no? Eternally secured. Why? Nandito ka sa kamay ng Panginoon. At the same time, nasa kamay ka ng Ama. And then, anong sabi? I and my Father are one. Parang hawak ka ng Panginoon at ng Ama. Nasa loob ka ng kanilang kamay. Pwede kaya makaalpas doon. Hindi. Yun po ang totoo, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi natin kailangan ang kung anong mga arguments dyan ng kung sinong tao. It is enough for us na ito ay malinaw na sinasabi ng Panginoon sa mga tunay na mananampalataya. Sabi niya, I give them eternal life. They shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Now, tingnan po ninyo ang naging reaksyon ng mga Hudyo nang sinabi ito ng Panginoon. Sabi dito sa verse 31 and 32, then the Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? Sabi ng verse 33, the Jews answered him saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you, being a man, make yourself God. Maliwanag ito na naunawaan itong mga religious leaders na ang sinasabi ng Panginoon, I and my Father are one. Maliwanag ito na inilalagay niya ang kanyang sarili na kapantay ng Diyos because He is God. At sabi ng mga Hudyo, hindi ka namin binabato dahil sa gawa mong mabuti, kundi ikaw, tao ka, pero ginagawa mong Diyos ang iyong sarili. Grabe, ano? Ngayon, tanungin ko kayo, kung nandito ngayon ang Panginoong Jesucristo at sabihin niya, I and my Father are one, isa ka ba sa babato? Katulad ng ating mga kaibigang Iglesia ni Cristo na pinundar ni Felix Manalo? Hindi maniniwala at ayaw maniwala na si Cristo ay Diyos? Ito ang mga Hudyo, mga religious leaders noon. Ayaw nilang sampalatayanan na si Cristo Jesus ay Diyos. Kaya nga gusto nilang batuhin. Pero maliwanag po mga kapatid, ang nagbigay sa atin ng eternal life ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At hindi lang na binigyan tayo ng eternal life, siya mismo ang nag-iingat sa atin at walang sinuman na maaring umagaw sa atin diyan sa kanyang kamay. So, once you're saved forever. This is biblical doctrine. Now, maliwanag din ito at pinaliwanag na natin ito nung isang araw. Ulit-ulitin ko lang. Maganda siguro, mamemorize ninyo yan. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God,
not of works, lest anyone should boast. Regalo ang kaligtasan. Hindi ito nagdidepende sa ating ginawa o sa ating magagawa. Nagdepende ito sa ginawa na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga kagabi, pinag-aralan natin ang ating assurance. Tiyak natin na kung tunay tayo na mananampalataya, sigurado natin makapasok sa langit dahil sa promesa o pangako ng Diyos na ipinasulat niya sa kanyang salita. Then, dahil sa ginawa na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo at dahil sa patutuo ng banal na Espiritu. Okay po. So ngayon, last, what did Christ say? If you are a true believer of the Lord Jesus Christ, you are kept safely and securely in the hands of God. Maliwanag po yan, I give them eternal life, they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Hawak tayo ng Panginoon, kaya hindi tayo mapapahamak. Walang sino mang makakaagaw sa atin mula sa kamay ng Panginoon. And then of course, ito, ulitin lang natin, John 10:29 and 30. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. Eternally secured diyan kay Kristo ang mga tunay na mananampalataya. Mga kapatid, mga kaibigan, this is the great doctrine of the Scriptures. Once you are saved, you are always saved. Bakit? Dito po nakasalalay ang garantiya, ang veracity ng garantiya ng Panginoong Jesucristo. Ano ang kanyang sinabi? Pinaniwalaan natin yon, then yun ay totoo. So sana po, matulungan tayo na kung ano mga duda dyan, then mapaglabanan yan sa pamagitan ng mga pangako ng Panginoon. Kung mayroon kayong katanungan, feel free to ask. And by the grace of the Lord, madadagdagan pa ang mga pag-aaral natin sa salita ng Panginoon. Again, thank you so much. This is your servant for Christ's sake saying, God bless us all.